abay sumampa na po sa 60 ang halaga ng piso kontra US dollar. Nagsarado po ang palitan sa 6.1. Kahapon po yung pinakabagong all-time low na halaga po ng piso sa kasaysayan po ng Republika ng Pilipinas. Ito ang unang pagkakataon nga po na ito'y sumampa sa ganong level. Bagay na iniiwasan mismo ni Pangulong De Junior. Dahil po sa patuloy ng pagbaba ng halaga ng piso, mas mapapagastos po ang Pilipinas sa pag-aangkat ng langis sa gitna ng krisis. Posible namang magkasang iba't ibang transport groups ng malawakang tigil pasada matapos pong suspindihin ng Pangulo ang taas pasahe sa lahat ng pampublikong sasakyan. Sa programang ito, sinabi po ni napasang Mazda President Obet Martin at LTOP President Orlando Marquez na nagpulong ang mga grupo ng driver ng mga jeep, truck at motorcycle taxis tungkol sa posibleng hakbang nila matapos pong ipagpaliban ang taas pasahe. Ayon kay Martin, nirerespeto nila ang desisyon ng Pangulo na nagsabing huwag ipasa sa mga consumer ang epekto ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Pero ang git ni Martin, mismong commuter naman na daw ang nakakaintindi sa hamong kinakaharap ng mga tsuper. Humingi naman ng paumanhin si Marquez sa mga posibleng maapektuhan kung matutuloy ang tigil pasada. Ang mga nangyayari ito ngayon, magbibigay ng pamasahing 15 sa jeep. Hindi na po certain binabawi ng pasahero. Marami po ng mga commuters ang nakakaunawa sa problema ng super. Kanya nagtataka po ako bakit ang Pangulo hindi kami naunawaan. Ang pasya ng aming nakakarami na tumawag sa akin po sa mga region, talagang pupunta na po kami doon. Ultimo yung motorcycle taxi ngayon ay sasama na sila sa amin. Ang ina-announce namin ang pag-ingi ng paumanhin sa aming siniserbisyuhan. Yan nga po ang sunurang tinig, ginapasang Mazda President Obet Martin at LTOP President Orlando Marquez. Nanlumo po naman ang isang grupo ng Transport Network Vehicle Service o TNVS drivers nang ipinagpaliban po ang kanilang taas pasahe. Sa programang ito, sinabi po ni Laban TNVS President Jun De Leon na tila napaasa ang mga driver. Maraming driver po daw ang nawalan po ng amor sa biyahe at piniling ibalik na lamang daw ang mga sasakyan sa kanilang operators dahil nga sa liit ng kita. Katunayan nga daw po ang ibang operators po ay nahatakan na raw ng mga sasakyan dahil sa hindi nakapagba-boundary ang driver kaya't wala hong pambayad sa hulugan. Marami daw pong ginanahan na ulit bumiyahe nang i-anunsyo ang taas pasahe. Yung nga lang, ang lahat ng ito'y naunsyame. Para pong bang bata na pinakitaan ng candy tapos hindi naman ibibigay. Yan po yung nararamdaman po natin dito sa ginawa ng ating Pangulo. In-announce ng DOTR LTFRB ang taas pasahe na yan na kahit paano nagkaroon ng lakas ng loob ulit bumiyahe. Kaya yung mga drivers na kasamahan natin dito sa TNVS. Yan po tinig ni Jun De Leon, ang presidente ng Laban TNVS. Samantala nangako po ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. na dadagdagan pa ang ayuda para sa mga nasa transport sector. Yan po'y matapos suspindihin ng Pangulo ang taas pasahe na dapat ay epektibo na po sana kahapon. Anya, dadagdagan ng gobyerno ang tulong ng mga tsoper at yan daw ay para hindi sila malugi at tumuloy pa rin sa pagbiyahe, lalo't papalapit na po ang Semana Santa. Hindi naman nilinaw ng Pangulo kung magkanong idadagdag sa pamasahe, pero pinamamadali na raw niya ang programa para sa ayuda. Naka-order na po raw ang Pilipinas ng hanggang 300,000 bariles ng diesel mula sa isang bansa sa Southeast Asia. Hindi sinabi po ng DOE kung aling bansa ito galing pero inaasahan daw na ito darating sa susunod na linggo. Sabi po ni Energy Secretary Sharon Garin, bahagi daw ito ng hakbang ng gobyerno na tulungan ang mga kumpanya na makabili ng supply ng petrolyo. Patuloy rin daw ho ang paghahanap ng ibang mga bansang maaring paghugutan ng supply sa pamamagitan po ng government-to-government scheme para maibenta ito sa gobyerno sa mga pribado ng gobyerno sa mga pribadong kumpanya.